Hello po sa inyong lahat dyan mga kababayan. No? Magandang araw. Kumusta po kayong lahat dyan? So ngayon mga kababayan ay gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano yung nakikita ko kay Jury personal. No? Sa personal ko nakikita sa kanya. Dahil marami ako nakikita mga kababayan ba na naawa kay Jury. Ma-share ko din po. Salamat sa inyong malasakit kay Jury mga kababayan. So ganun din sa akin. Naawa din ako kay Jury. Kasi nung una talaga nakita ko sila, ako siya, nung araw na hinanap namin si Ninita, tapos natunto namin kung saan talaga yung lugar ng lalaki ko tinatrabahoan. Kasi natawagan man namin yung Facebook niya, tapos sumasagot siya sa akin yung tinawagan ko. Naghingi ako ng address, saan madaanan, saan mapuntahan. Kaya nagtanong-tanong kami at talagang natunto namin yung lugar na pinagtatrabahoan nila. Kaya, first kong tingin sa kanya mga kabayan, talagang para bang nahiya siya o makikita ko na hindi siya katulad ng iba ba na yung nagkamali ay yun pa yung parang yun pa yung isog ano ba yung isog, matapang, yun pa yung matapang. Pero kay Jury mga kabayan, nakita ko na para siyang namutla pagtingin sa amin. Kaya ano yung ginawa ko na nag-greet ako sa kanya, nag-shake hands ako sa kanya para hindi siya mailang sa amin, hindi siya matatakot. Pinausap ko na Tapos si Nanay Lorna nung time na yun mga kabayan, galit na galit. Sabi ko, Nanay, huwag na tayo magalit na kailangan natin itong pag-usapan. Pag-usapan na lang natin kasi wala tayong magawa. Gusto talaga ni Ninita ito. Si Jury naman mga kabayan, para bang mahirapan siyang magsalita. Mahirapan siyang umarap sa amin. Nahihiya. Lagi nakayuko. So nakikita ko sa kanya na mapagkumbaba si Jury. No? Kaya dinala namin doon sa court at doon namin hinintay si Sir Paul noong time na yon. Doon kinausap ko bago pa na nakarating si Sir Paul, kinausap ko si Jury na huwag ka lang matakot, Jora. Gusto ka lang kausapin ni Sir Paul. Kung ano talaga yung decision at plano ninyo. Ayun, palagi na siya nag-uo noon. So yun, kinausap ko siya kung ano yung ginagawa niya dyan sa trabahoan. Sabi ko, hindi ba siya mahilig maglalaro ng basketball? Sabi niya, mahilig daw siya mag-basketball. Meron din court kasi doon sa pinuntahan namin. Hintayan namin kay Sir Paul. At nakita ko nun talaga mga kababayan na pagkita niya sa sakyan ni Sir Paul. Sabi mo kami ko, Jor, andyan na si Sir. Para siyang namutla. Para bang takot talaga yung naramdaman niya. Sabi ko kay Jory na huwag kang mag-alala, Jor, kasi mabait yan si Sir. Gusto niya lang makuha yung opinion mo kung totoo ba talaga na gusto mong asawahin si Ninita. O sagutin mo lang kung ano yung mga tanong ni Sir Paul. Ayun, naghintay siya doon sa gilid ng basketball court. Ay, volleyball court pala yung mga kuya kasi yung basketball court doon sa kabila. Tapos, nakita ko kay Jory na iba talaga yung niya, ugali. Kung sana ganyan lang talaga siya, no? Nakikita ko na mapagkumbaba siya. Kasi, hindi katulad ng iba kasi na para bang astig tingnan. Siya kasi, tumitingin na siya minsan kay Sir Paul tapos yumuyuko, ganun. Minsan kay Nanay Lorna kasi si Nanay Lorna galit na nasa point pa si Nanay Lorna ba na galit. Tumitingin sa kay Nanay Lorna, yumuyuko, ganun lang yung ginagawa ni Jory. Kaya yun yung napansin ko kay Jory, naawa rin ako sa kanya. Na para bang biglaan din, no, para sa kanya. Pero tinanong ko sa mga kabayan kung willing ba talaga niyang mag-asawa na. Tinanong ko talaga siya nung una namin kita, sabi niya, handa na po siya. Handa na po siyang mag-asawa. Sabi ko sa kanya, okay na yan, at least nasa edad ka na eh. Mag 20 years old naman siya. Kaya mo nang mamuhay kasi nagtatrabaho ka naman ngayon. At sabi pa nga ni Jory Macabaya na mamimiss din daw niya si Ninita. Sabi ni Ninita kay Nanay Lorna nung nauwi siya galing kay Jory na magpapakamatay daw si Jory kung hindi siya matuluyan. Hindi si Ninita yung kanyang makatuluyan, maaasawa. Kaya yun din ang isang rason ni Nanay na gusto niyang kausapin talaga ang lalaki na si Jory. At lalo na mga kababayan, nung
nung sinundo siya ni Ninita sa Salukadang, so gabi naman yon, nung nalaman namin na andun lang pala si Ninita, akala ko kasi si Ninita nung time na yun ay umalis dahil sa hindi natuloy yung pamanhikan. Yun pala ay umalis dahil sinundo niya si Jory. So nakita ko kay Jory, mga kababayan, na kahit po hindi natuloy ang pamanhikan nung araw ng Sabado, so nagpapakita pa rin siya, no? Nangutang siya ng bigas para madala. Kaya yun yung nadala namin galing sa Salukadang noong Sabado ng gabi. Para po sa pamamanhikan sa araw ng Linggo. So nakita ko si Jory. Yun, parang ano talaga siya. Makikita ko talaga sa kanya na mapagkumbaba. Yun. Pagkausapin mo, sumasagot naman, hindi yung daldalang-daldal ba. Siguro baka nakakapanibago sa kanya dahil sa pangyayari, no? Parang nag-guilty siguro or baka naramdaman niya na nagkamali siya. Pero hindi man yun, ano, no? Siguro mahiya siya kay Nanay Lorna kasi kasama man kami Nanay Lorna nung time na yun. So yun, mga kabayan, so nakita ko sa kanya na kahit po hindi natuloy nung Sabado, hindi siya natakot, hindi siya nagtago. Hindi, humarap pa rin siya, pumunta talaga siya kahit na nangutang lang ng bigas kasi hindi pa dumating yung sahod na nung oras na yun bago siya pumunta yata dito. Naghiram siya sa kanyang kaibigan, nangutang sila ng 2 hapsak o 50 kilos na bigas yung dala niya. So tinanong ko na matutuloy na ba talaga ang pamanhikan sa lingkod, Jor? Sabi niya, o kasi hindi doon nakalabas yung mama niya kasi yung lugar na tinitirahan ng kanyang mama ay napakalayo, napakapasok doon sa ano ba yung lugar na yun? Mayroong basta lalakarin pa daw. Kaya hindi nakalabas kasi walang masasakyan, walang motor na masasakyan. At linggo na po daw makapunta, kaya linggo na ang pamamanhikan at hindi rin sila nakapaghanap ng para makain sa araw ng pamanhikan. So linggo na lang sila mamanhikan kasi nagpunta-punta pa doon sa mga kamag-anak daw, humingi ng mga tulong. At siya, nagdala na siya ng bigas, at least pang ulam na lang pa doon dala ng kanyang mga magulang, mga kamag-anak. Kaya nung linggo, mga kabayan, nauwi ako dito ng tanghali, dali ako doon sa Saloy. So nataka ako, maraming tao, akala ko tapos na yung pamamanhikan. Kaya sabi ko kay nanay, tapos na ba ang pamanhikan, ay? Sabi ni nanay na wala pa dyan, hindi pa dumating ang mga magulang ng lalaki. Kaya yun, hinanap ko si Jory, nakita ko si Jory, mga kabayan. Talagang malumbay, no? Parang, ano ba, luya siya. Tapos, kanang problemado, lagi lang nasa cellphone kasi sabi niya, nahiya daw siya dahil dami ng mga bisita dumating. Tapos, wala pang kanyang mga magulang. Mayroon siyang dalang bigas pero wala siyang pang ulam. Sabi ni Jory, no? Kaya talaga naawa talaga ako sa kanya. Kasi ma-relate ko sa sarili ko kung ganito yung mangyari sa akin, no? Ang hirap talaga. Kasi, kalain mo, andyan ka na sa bahay ng gusto mong maaasawa, may mga bisita, may mga tao na sa loob, hindi pa nakapagluto. Dahil walang dumating. Walang dumating na kamag-anak niya. Tapos sinabihan ko pa si Jory na pwede maghanap ka anong Sabadong gabi, mga kabayan. Sinabihan ko siya na kung pwede ba bukas maghanap ka ng Jory, na mga panggatong para po sa pagluluto bukas. Nag-uulang siya, mga kabayan, pero deep inside pala, bawal pala sa kanila. Hindi siya nag-explain sa akin. No? Bawal pala sa kanila na yung mamanhikan o siya mismo hindi dapat gumagawa sa ganun, mga kabayan, pag kukuha ng panggatong, ganun. Sabi pa nga ni Nita, sige, tulungan ko lang siya, kuya. Tutulungan niya lang daw si Jory maghanap ng panggatong. Pero kinabukasan, hindi siya nakakuha ng panggatong. Tapos tinanong ko nga, bawal pala sa inyo, Jory, na mangunguha ka ng panggatong. Yun, doon siya nag-explain na hindi daw pwede sa kanila. Kaya doon, ang ginawa namin, mga kababayan, naawa talaga ako sa kanya kasi malayo yung mga pananaw niya, pag-iisip niya ba. Siguro, naisipan niya kung masolve ba talaga yung problema sa araw na yon. Kaya ginawa ko, nakita niyo siguro sa video ko noon, mga kabayan, nung unang araw na wala talaga akong ibang nabigay, chorizo lang talaga. No, kasi naghanap kami ng mga isda, wala mang dumadaan na isda, hindi ko kasi alam na mayroon palang nagbibinta doon sa baba.
Kaya nung nagbigay po yung sponsor kay Ma'am Aya para sa ulam, isda, kaya yun, naghanap kami sa mga tindahan ng dressed chicken. Pero wala man silang mga paninda na manok. Doon namin nakita si Baba na meron palang doon, nagbibinta ng isda, no. Kaya doon pa namin nabilhan ng isda na may ulam nila. At nung nakarating kami sa bahay ni Nanay Lorna, mga kababayan, ay kumakain na yung mga bisita nila. Nakita ko talaga doon, mga kababayan, na meron silang bitbit na mga plato, na may kanin, tapos mayroong isang chorizo na nakalagay sa ibabaw. So yun lang talaga yung pananghalian nila. Kaya nakita ko sa mukha ni Jory na parang nag-alala siya, nahihiya, ganun, hindi siya mapakali ba. Sabi pa niya na hiyang-hiya na talaga daw siya, no, sa amin. Kasi binilhan pa siya ng isda, binigyan siya ng maulam ng mga bisita nila, na Lorna. Kahit hindi daw kami kaano-ano, pero tinulungan namin siya. Malaking pasasalamat. Kasabi ko kasi kanya, okay lang yan, Jory, kasi na-fail din namin yung naramdaman mo na ikaw lang yung mag-isa na nandito. Wala kang kamag-anak ni kahit isa. Kasi dumating po yung mama niya ay gabi na. Gabi na, tapos walang-wala talaga. So, yun yung ni Jory na sabi niya salamat talaga sa inyo dahil po daw nangyari yun, nahiya sa mga bisita, pero napakain talaga din naman daw dahil sa binigay po ng mga ulam, lalo na sa binigay ng sponsor, no, sa ulam. Daming isda yung nabili ni Ma'am Aya, mga kabayan. Nakabayad siya ng 1,000, no, sa bangus. Kaya marami yung nadala dun sa bahay ni Nanay Lorna at napaulam ang kanyang mga bisita. Na may naiulam. Hindi lang kanin yung nakain nila. Kaya nakita ko kay Jory, yun yung nakita ko kay Jory, mga kabayan, no, na mapagkumbaba siya. Sana lang ay hindi siya magbago. Sana lang ay handa siya umintindi kay Ninita. At sana iingatan niya si Ninita, mga kabayan, no. Kasi kailangan talaga ni Ninita ay yung gabay. So si Jory na po ang maggagabay kay Ninita. So sana hindi siya magbago. At i-update namin, mga kababayan, pag mapunta namin doon sa susunod siguro na linggo, para medyo matagal din na ma-fail ni Ninita na matagal na hindi siya mapuntahan ni Nanay Lorna. So tanong ko kay Ninita kung kumusta kaya sila, kumusta ba si Jory, ganun. Hindi ba nagbago? Kasi baka lang pinapakita lang ng isang tao ang ganong mga ugali dahil sa bago pa lang nakilala, o sa gusto, o baka dahil sa para makuha niya talaga yung loob ng mga magulang ni Ninita, no. So pero sa palagay ko, mga bayan, parang medyo talaga siya rin, no, mahinhin, parang hindi siya mayabang. Pero bago lang kami nagkakilala, no? So titingnan lang natin, baka magbago, o sana hindi magbago. Marami nga nagsabi, mga kababayan, baka masaya pa ngayon sa simula, baka next time marami nang lumilipad ng mga kaldero, lumilipad ng mga plato. So sana nga lang ay hindi mangyayari yan sa buhay nila. So yun lang, mga kababayan, no? So ang abangan natin ngayon, ang kanilang pag-iipon para meron silang may gastos sa kanilang kasal. Sinabihan ni Jory, si Jory, mga kababayan, na kailangan talaga niyang mag-ipon para po sa preparation ng kanyang kasal. At sa amin side din, mga kababayan, so usapin ko si Ma'am Aya. So at saka itong si Sheila, usapin ko na maghanap din kami ng may tulong para sa kanila, no. So maghanda din kami. So hindi lang namin i-share, hindi lang namin sabihin sa kanila, hindi lang namin sabihin kay Nanay Lorna. Baka kasi naman si Nanay Lorna ng marami, tapos hindi natin ma-sure. Pero pagsikapin namin na mayroon din kami maitulong kay Jory sa handaan ng kanyang kasal, no? So sasabihin na lang namin siguro pag kinabukasan kasal na ni Jory. Sabihin namin kay Nanay Lorna para hindi niya advance na may sabi-sabi dun sa mga kamag-anak na baka babahain ng tao tapos maliit lang yung nadala, maliit lang yung naitulong. So magkulang na naman. Yung kinatatakutan ni nanay kasi baka daw yung mga kamag-anak niya ay
magyaw-yaw ba, magalit. Siguro magreklamo ba. Walang nakain, ganun. May nakain, konti lang. Yun yung natakutan nanay. Kinakatakutan niya. Kaya magsikap kami na meron din kaming maiambag sa kanyang kasal. Kaya mag-ipon kami ngayon mga bayno. So maraming salamat sa inyo lahat talagang suporta, no? At dahil sa inyo, maaaring makakatulong din kami para po sa pagpapakasal ni Jory at sa kanyang Nita. So, yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at sa patuloy po na panonood sa aming mga vlog. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. So, baka malay natin mga kababayan, makakatulong din tayo sa magulang ni Jory, no? try namin yung na mapunta namin yung magulang ni Jory. Kawawa din pala. Kasi narinig ko talaga sa kanyang mga sinabi noong pamanhikan ni Nita. Humingi talaga siya ng pasensya na walang-wala talaga sila. Pumunta lang sila kahit wala silang dala para gusto lang nila maipakita na hindi nila tinatalikuran ang kanilang mga problema. Gusto nila na masolusyonan. Kaya yung sabi ng tiyahin ni Jory na pagsisimula pa lang ng kanilang pag-uusap, sinabi niya, matatanggap ba ninyo kami? Kahit andito kami na wala kaming dala. So, yun yung unang tanong. Kaya yung sagot na tinatanggap niya. So, yun lang mga kababayan, no? So, maraming salamat sa lahat ng suporta at tulong. Ingat kayo palagi dyan mga kababayan. At sa mga nagtatrabaho dyan, ng mga OFW, magandang araw sa inyong lahat dyan. At ingat tayo sa mga ginagawa, sa mga nagmamaniho. Ingat po tayo sa kalsada. So, hanggang dito lang mga kababayan. Maraming salamat at bye-bye.